PBBM, ito maganda rin to. PBBM tinawanan ng akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na ipapatumba daw siya ng US. So ito na nga yung sinasabi ko. Before magsalita si PBBM tungkol dito, sinabi ko na to nung una pa. Na let's say for example, totoo yung sinasabi ni Kibuloy na siya ay sinosurveillance at gustong ipapatay ng US. For what reason? Ano ba siya? Nagpabagsak ba siya kasama ba siya sa nagpabagsak ng 9/11? Kasi as far as I know, ikukulong ka kung dapat kang ikulong sa Amerika. Pero para ipapatay ka, I really don't think so. I-play natin to. Harapin ang mga tanong ng Senado at Kamara. Yan ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng hinaharap nitong mga akusasyon ng pang-aabuso. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan ng pastor na magpa-aresto na. Di ba? Maraming mga nagtampo sa akin dyan. Sinabi ko, di ba, na pastor, kung pumunta ka sa Senate, o kaya sige, wag kang umattend sa Senate. Tapos pag inilabas yung contempt order, magpakulong ka. Kasi lalabas na martir ka. Alam mo naman mga Pilipino, gusto niyan sa mga bida na inaapi. Mas lalong makukuha mo simpatsya ng tao. Wag ka nang nagsasalita, nagsasabi na sobrang pogi mo at nagkakandara pa sila sa'yo. Hello, OW67. How are you? How are you? How are you? Mabuhay ka. Malapit na umuwi ito si OW67. Ito na yung sombrero mo, Ma'am Owi. Oh. Ito na, oh. Ito na yung sombrero mo. Papipirmahan ko na doon sa magkapatid. Oh. Sige, pakinggan natin itong balita na ito ulit. Yung kay Pastor Kibuloy. At yun nga, sinabi din pala ni PRRD na di magpakulong ka, di ba? Kasi it will make you a hero. Tingnan mo nangyari kay Badoy at saka kay Ka Eric, di ba? Naging hero pa silang dalawa. Harapin ang mga tanong ng Senado at Kamara. Yan ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng hinaharap nitong mga akusasyon ng pang-aabuso. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan ng pastor na magpa-aresto na. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Natawa si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyong nagsabuatan daw sila ng Amerika para ipadukot at ipapatay ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. Imbes na kung ano-anong pinagsasasabi, magpaliwanag na lang daw sa Senado at Kamara si Kibuloy. Hindi, kasi may tendency si pastor na mag-isip ng siya isip lang niya totoo. Diba? Katulad nun yung sabihin niya na siya ay appointed son of God. Siya lang naniniwala doon, tsaka yung mga ka-church niya. Yung buong Pilipinas, aside from them, hindi na naniniwala doon. So that's the problem. Ang isyu ng pastor sa Senado ay ang mga pang-aabuso, pananakit, panggagahasa at sapilitang pagtatrabaho umano sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Yan. So if ipapasok mo si BBM dito tsaka yung kanyang asawa na si Lisa Araneta sa kaso niya na 11 years ago, kaso niya na sa Amerika. So anong magiging pakinabang? Let's say for example, okay, pinatrabaho siya ni Bongbong at saka ni Presidente Bongbong at saka ni First Lady Liza. Anong pakinabang nila kung halimbawa makulong si pastor, magsara yung simbahan niya? Yung bang kayamanan ni pastor mapupunta sa kanila? Yung bang mga followers, church goers ni pastor mapupunta ba sa kanila? Hindi naman. So wala talaga akong nakikitang reason sa pamilya Marcos para trabahoin siya in the first place. Kung merong magpapatrabaho sa kanya, yun yung mga simbahan na kaaway niya. Pero definitely not the government. Kasi hindi naman religious sect ang gobyerno eh. At saka this government is the government of Iglesia ni Cristo, mga kapatid na Islam, mga Buddhist, mga atheist, mga born again Christian, mga Romano Katoliko, ng mga Sabadista, ng mga Mormons, ano pa ba? Kumbaga diverse ang ang religion dito sa Pilipinas eh. Halo-halo.
Oo, ganun karami. Iba-iba na salita natin. Napakadami pa reliyon. Ang dami pang magnanakaw sa gobyerno. Lahat dito madami. So yun yung ano. So kung hahanapan mo ng relevance, kung ako si BBM, matatawa talaga ako kasi bakit una sa lahat, kung may kaso ka sa batas, marami pang mas matindi yung mga kaso sa'yo. So siguro sila yung ipapahabol ko, hindi ikaw, Ami. At ayun na nga, naging magkaibigan sila. Naging tawag dyan, naging silang magkakakampi dahil nga nung kampanya eh. Si Minay ang talagang network na nagdala kay BBM dahil lahat yan, TV5, ABS-CBN, GMA, lahat yan, puro si Lenny Robredo dinala ng mga yan. Oo, so hindi ko talaga magets. So si BBM natatawa rin siya, di rin niya magets. Kaya nga, para maliwanagan ng lahat, ang sabi niya, pumunta ka na sa Senado, harapin mo na yun. O kung ayaw mo harapin, problema nyo na yan. Ang dami kong problema sa Pilipinas, sabi niya. Payo ni Pangulong Marcos kay Kibuloy. Just face the questioning in the House and in the Senate. Kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. May kabilang sa Exactly. Hindi kaya, hindi kaya, natatandaan nyo, yan, katulad yan, si Bagong Lipunan, no? At sinasabi nga ni Bagong Lipunan na si Maharlika daw, kaya naman daw yan bumaligtad sa mga Marcos, nagalit sa mga Marcos at kung ano-anong mga sumbong, ano-anong mga puting ahas, mga expose, ang pinaglalabas niyan sa mga pamilyang Marcos according to Bobol Lipunan na tanga naman. Sabi nga na hindi daw kasi nabigyan ng appointment. So galit na galit dahil di nabigyan ng appointment. So hindi kaya si Pastor, kaya idinamay niya si Bongbong at saka si Lisa dahil sa galit niya na sa kabila ng lahat ng sakripisyo na ginawa ko, lahat ng sakripisyo na ginawa ng channel ko, tinalikuran kayo lahat ng channel ko lang yung nagdala sa inyo. Sa channel ko lang ikaw umatin ng debate dahil advance yung question. Diba? Yan yung sinasabi nila. So hindi kaya dinadamay siya ni Kibuloy dahil sa parehas na na pagtatampo na sa kabila ng pagtulong ko sa iyo, yung gobyerno mo pa yung nagdidinig sa akin ngayon pagdating dito sa mga walang kakwenta-kwenta at matagal ko nang shinrag off na mga gawa-gawang issue tungkol sa akin. Diba? Kasi kung makikita mo sabi nila, kaya daw galit na galit yung mga tanso na bumaliktad kalaban na ng kinandidato nila kasi hindi nabigyan ng posisyon. Nagtampo, nagalit, bumanat. So, baka ganun din yung pakiramdam nito ni Pastor Apollo Kibuloy kasi mukhang nanonood din naman siya dun sa mga vlogger na yun.